Sa mga balitang pambansa, sinampahan na po ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin ang kanyang sinabi tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Inihain po yan ni PNP CIDG Director Major General Nicolas Torres sa Department of Justice kahapon. Ayon kay Torre, wala na dapat po ang mga pahayag na patayan sa bansa na ginagawa lang joke ng dating Pangulo. Giit pa niya, hindi raw pwedeng maliitin ang mga birong galing sa bibig ng dating Pangulo dahil pwede rin itong seryosohin ng kanya raw mga taga-suporta. Binueltahan naman ni dating Presidential Spokesman Salvador Panelo ang pagsasampa ng reklamo ni Torre. Ayon kay Panelo, ignorante ang general at walang saysay ang paghahain nito ng reklamo at madali lang daw i-dismiss ang reklamo dahil wala itong legal na basehan. Sa iba pang mga balita, handa raw tulungan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Pilipinong posibleng maapektuhan naman ng immigration crackdown ni US President Donald Trump. Ayon po sa DMW, bagamat wala pang mass deportation ng mga undocumented na Pinoy sa Amerika, patuloy pa rin silang nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs o DFA at maging sa Embahada ng Pilipinas sa Washington para bantayan ang sitwasyon. May nakahanda naman na daw na pondo at nakalatag na mga gagawin ng gobyerno kung may Pilipinong mangangailangan ng tulong. Base po sa datos ng Philippine Embassy, aabot sa 300,000 Pilipino ang iligal na namamalagi ngayon sa Amerika. Nagpaalala naman po ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato sa 2025 midterm elections na magsumite ng report kaugnay sa kanilang kampanya pagkatapos ng halalan. Kabilang sa kailangang isumite ng mga kandidato ang kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Obligado rin silang i-report ang inventaryo ng mga ginamit nilang campaign materials para nga mabusisi kung environment-friendly o sustainable ang ginamit na materyales sa kanilang mga campaign. Katuwang ng COMELEC ang PNP sa pagtugis sa mga kandidatong lalabag dito. Binatitos naman ng isang human rights group ang umano'y VIP treatment sa nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon po sa samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto o grupong selda, malinaw na double standard daw pagdating sa tamang pagtrato ng mga preso. Ipinoprotesta nila ang court order na nagbigay ng permiso kay Quiboloy na mag-record ng video sa loob ng kulungan para nga ipalabas sa idinao sa campaign rally niya kamakailan lamang. Hindi raw katanggap-tanggap na maluwag ang trato sa pastor habang sobrang higpit naman sa mga ordinaryong preso.